Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kung ang pananampalataya ay nag-iisa at walang aksyon, kung gayon, ito ay patay. Pagbasa sa banal na ebanghelyo mula sa liham ni Apostol Santiago, 1 at 2 kabanata. Pambungad na pagbati. Mula kay Santiago, isang lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Pagbati sa lahat ng mga tao ng Diyos na nakakalat sa buong mundo. Pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, isipin ninyong mapalad kayo kapag dumarating sa inyo ang lahat ng uri ng pagsubok. Dahil alam ninyo na kapag ang inyong pananampalataya ay nagtagumpay sa pagharap sa gayong mga pagsubok, ang resulta ay ang kakayahang magtiis. Siguraduhin na ang inyong pagtitiis ay magdadala sa inyo tuloy-tuloy sa walang pagkabigo, upang kayo ay maging perpekto at kumpleto na walang kulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, dapat siyang manalangin sa Diyos na siyang magbibigay nito sa kanya. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng bukas palad at mapagbigay sa lahat. Ngunit kapag nananalangin kayo, dapat kayong maniwala at huwag magduda. Ang sinumang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy at tinatangay ng hangin. Ang taong tulad niyan na hindi makapagpasya sa sarili at hindi makapagpasya sa lahat ng kanyang gagawin ay hindi dapat mag-isip na siya ay tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Kahirapan at kayamanan. Ang mahirap na Kristiyano ay dapat matuwa kapag iniangat siya ng Diyos, at ang mayamang Kristiyano ay dapat na matuwa kapag ibinaba siya ng Diyos, sapagkat ang mayayaman ay lilipas na parang ligaw na bulaklak na halaman. Ang araw ay sumisikat na may nagliliyab na init na sumusunog ng halaman. Ang kanyang bulaklak ay nalalagas at ang kanyang kagandahan ay nasisira. Sa parehong paraan, ang mayaman ay masisira habang nagpapatuloy siya sa kanyang gawain. Pagsubok at pagtutukso. Maligaya ang taong nananatiling tapat sa ilalim ng mga pagsubok. Dahil kapag nagtagumpay siya sa gayong pagsubok, matatanggap niya bilang gantimpala ang buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Kung ang isang tao ay tinukso ng gayong mga pagsubok, hindi niya dapat sabihin, ang tuksong ito ay nagmula sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng kasamaan at siya mismo ay hindi nanukso ng sinuman. Ngunit ang isang tao ay natutukso kapag siya ay nahihila palayo at nakulong sa kanyang sariling masamang hangarin. Kung magkagayoy, ang kanyang masamang pagnanasa ay magbubuntis
at manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag ito ay malaki na, ay isisilang ang kamatayan. Huwag kayong palinlang, mahal kong mga kapatid. Bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na regalo ay nagmumula sa langit. Ito ay bumababa mula sa Diyos, ang lumikha ng makalangit na mga liwanag, na hindi nagbabago o nagiging sanhi ng kadiliman sa pamamagitan ng pag-ikot. Sa pamamagitan ng kanyang sariling kalooban ay ginawa niya tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay magkaroon ng unang lugar sa lahat ng kanyang mga nilalang. Pakikinig at paggawa. Tandaan ito, mahal kong mga kapatid. Ang bawat isa ay dapat mabilis na makinig, ngunit mabagal sa pagsasalita at maluwat na magalit. Ang galit ng tao ay hindi makakakamit ng pagkamatuwid na layunin ng Diyos. Kaya't alisin ang lahat ng maruming ugali at lahat ng masasamang asal. Magpasakop sa Diyos at tanggapin ang salitang itinatanim niya sa inyong mga puso na kayang magligtas sa inyo. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanyang salita. Sa halip, isabuhay ito. Ang sino mang nakikinig sa salita, ngunit hindi ito isinasabuhay, ay katulad ng isang tao na tumitingin sa salamin at nakikita ang kanyang sarili kung ano siya. Tinitigan niyang mabuti ang sarili at saka umalis at agad na nakalimutan ang itsura niya. Ngunit ang sino mang tumitingin ng mabuti sa sakdal na batas na nagpapalaya sa mga tao, na patuloy na binibigyang pansin ito at hindi basta nakikinig at pagkatapos ay nakakalimutan ito, ngunit isinasabuhay. Ang taong iyon ay pagpapalain ng Diyos sa kanyang ginagawa. May nag-iisip ba na siya ay relihiyoso? Kung hindi niya kontrolado ang kanyang dila, walang halaga ang kanyang relihiyon at dinadaya niya ang kanyang sarili. Ang itinuturing ng Diyos Ama na dalisay at tunay na relihiyon ay ito, upang alagaan ang mga ulila at mga balo sa kanilang pagdurusa at iwasan ang sarili na mapasama ng mundo. Babala laban sa pagkiling. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian, hindi ninyo dapat tratuhin ang mga tao sa iba't ibang paraan ayon sa kanilang panlabas na anyo. Ipagpalagay na ang isang mayamang tao na nakasuot ng gintong singsing at magagandang damit ay dumating sa inyong pulong, at isang dukha na nakasuot ng gulanit na damit ay dumating din. Kung kayo ay magpapakita ng higit na paggalang sa lalaking maayos ang pananamit at sasabihin sa kanya, kunin ang pinakamahusay na upuan dito, ngunit sasabihin ninyo sa mahirap, tumayo ka dyan o maupo ka dito sa sahig sa tabi ng aking mga paa. Pag nagkagayon, ay nagkasala kayo sa paglikha ng mga pagkakaiba sa inyong sarili at sa paggawa ng mga paghatol batay sa masasamang motibo. Makinig, mahal kong mga kapatid. Pinili ng Diyos ang mga dukha sa mundong ito na maging mayaman sa pananampalataya
at magmay-ari ng kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit sinisira ang puri ninyo ang mahihirap. Sino ang nang-api sa inyo at humila sa inyo sa harap ng mga hukom? Ang mayayaman. Sila ang mga nagsasalita ng masama tungkol sa mabuting pangalan na ibinigay sa inyo. Gagawin ninyo ang tama kung susundin ninyo ang batas ng kaharian na matatagpuan sa kasulatan. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ngunit kung tinatrato ninyo ang mga tao ayon sa kanilang panlabas na anyo, kayo ay nagkasala at hinahatulan kayo ng kautusan bilang isang lumalabag sa batas. Ang sino mang lumabag sa isang utos ay nagkasala ng paglabag sa lahat ng ito, sapagkat pareho ang isa na nagsabi, "Huwag kang mangangalunya," na sinabi rin, "Huwag kang gagawa ng pagpatay." Kahit na hindi kayo nangangalunya, kayo ay naging isang lumalabag sa batas kung kayo ay pumatay. Magsalita at kumilos bilang mga taong nahahatulan ng batas na nagpapalaya sa atin, sapagkat ang Diyos ay hindi magpapakita ng awa kapag hinahatulan niya ang taong hindi naging maawain. Ngunit ang awa ay mangingibabaw sa paghatol. Pananampalataya at aksyon. Mga kapatid, ano ang silbi ng isang tao na nagsasabi na siya ay may pananampalataya kung ang kanyang mga aksyon ay hindi nagpapatunay? Maililigtas ba siya ng pananampalatayang iyon? Ipagpalagay na may mga kapatid na nangangailangan ng damit at walang sapat na pagkain. Ano ang silbi ng inyong sinabi sa kanila? Pagpalain kayo ng Diyos, manatiling mainit at kumain ng mabuti. Kung hindi ninyo sila binigyan ng mga pangangailangan sa buhay. Tulad din ito sa pananampalataya. Kung ito ay nag-iisa at walang kasamang mga aksyon, kung gayon, ito ay patay. Pero may magsasabi, ang isang tao ay may pananampalataya, ang isa ay may mga aksyon. Ang sagot ko ay, ipakita mo sa akin kung paano magkakaroon ng pananampalataya ang sinuman nang walang gawa. Ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Naniniwala ba kayo na iisa lang ang Diyos? Magaling. Naniniwala rin ang mga demonyo at nanginginig sa takot. Hangal kayo. Nais ba ninyong mapakitaan na ang pananampalataya na walang aksyon ay walang silbi? Paano naging matuwid ang ating ninuno na si Abraham sa Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon nang ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac sa altar. Hindi ba ninyo nakikita? Ang kanyang pananampalataya at ang kanyang mga aksyon ay nagtutulungan. Ang kanyang pananampalataya ay ginawang perpekto sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. At nagkatotoo ang kasulatan na nagsasabing, si Abraham ay naniwala sa Diyos at dahil sa kanyang pananampalataya ay tinanggap siya ng Diyos bilang matuwid. At kaya, tinawag na kaibigan ng Diyos si Abraham. Nakita ninyo kung gayon na sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, ang isang tao ay nagiging matuwid sa harap ng Diyos
at hindi sa pamamagitan lamang ng kanyang pananampalataya. Gayon din sa patutot na si Rahab. Siya ay inilagay na matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon, sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga espiya ng Israel at pagtulong sa kanila na makatakas sa ibang daan. Kung gayon, kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang aksyon ay patay. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.